Torre III, ang General Manager ng MMDA. Good morning, Yusek Torres, Torres, sir. Jen, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Sir, at long last, nakuha lahat ng mga basura dyan sa Binantayan ni water, Yusek. oo, dyan sa Paranaque. Talagang hindi tinigilan hanggat hindi natanggal yung mga yan. Yusek, ano ba ang pwede pa nating magawa para hindi na maulit na ganon ang mangyari na sobra, ang dami naipon? Well, una, para proteksyonan yung ating pumping station dyan, naglagay kami ng anong tawag dito? Truss trap kahapon. So, naglagay kami ng truss trap. Pero hindi ibig sabihin na may truss trap na. Hindi na wala na yung basura. Siyempre, Hinarang lang. Ang pinaka-importante is dapat wala nang magtapon ng basura. So, yun nga, nilalakasan natin ng kampanya. Siyempre, kailangan natin unang-una, siyempre, sistema para sa mas maayos na koneksyon at hauling at disposal nitong ating mga basura. Pero, kaakibat niyan, meron ding enforcement na aspeto yan. Kaya tinataasan ng ating Council. ng Metro Manila Council para sa mga LGUs natin na magkaroon ng kanya-kanyang ordinansa na magtataas at magpapataw ng mas mataas na parusa. And of course, ito talaga ang gusto natin sa lahat. Education. Kaya meron tayong mga kampanya, pinaiting natin ang ating mga bayanihan sa barangay at bayanihan sa estero para sa aspetong to. Pero sabi ni Presidente, GM, parang hindi siya masyadong sang-ayon doon sa pagtataas ng multa sa mahuhuli na nagtatapon ng basura. Ang sinasabi niya, mas maigi siguro magkaroon muna ng tamang mga pasilidad na pagtatapunan ng basura. Tama, Presidente doon. Kaya nga ang aming siguro ngayon is walang rason para magkaroon ng alibay ang ating mga kababayan na magtapon kung saan-saan. Dapat hindi nila masabi na kaya namin tinapon yan dyan kasi wala naman kami pagtatapunan. Kaya namin itinapon ang basurang ito dito sa lugar na to kasi lahat dito naman nagtatapon. Kaya nakikisakay kami. Something like that. Ayaw natin na magkaroon pa ng ganong klaseng rason ng ating mga kababayan. Yusek, ito bang huling nagdaang mga habagat at itong pag-uulan na itong mga nakalipas na araw at linggo, may datos ba ang MMDA kung gaano karami yung basura na nahakot sa Metro Manila? Kung sa Redemptorist, unang-una, 750 tons, At sa ibang mga areas naman, I have to check with it. Pero alam niyo kasi, ang araw-araw nating output is nasa around 10,000. Ang yan sa buong Metro Manila, araw-araw yan, 10,000 tons yan. Pero itong lalaro yan. More or less yan. Itong nag-uulan. Tapos ang pag-uusapan yung basura na nakukuha sa mga water channel, noong bago itong Redemptorist na to, 1,000 tons combined ang pumping station at saka yung water channel na nakukuha ang basura. So, itong Redemptorist is really something na 3/4 ng buwan. Ibig sabihin, 3 weeks worth of trash in the waterways and pumping station combined, nakuha natin sa loob ng 3 araw. Nakakalungkot lang na kung saan-saan siya galing, di ba? Hindi lang sa Metro Manila. Yes. Nakikita natin based sa itsura ng basura at sa klase ng basura na nakita natin nang hinahaul natin siya. Hindi siya native ng Paranaque or Metro Manila nasa karatig na mga lugar na nakapalibot sa Manila Bay. Ano yung nakita nyo, GM? Ano yung nakita nyo na para masabi natin na mukhang hindi to galing dito sa Paranaque? Ano ba yung nandun sa basura? Ano yung nakita natin mga kalat? Well, iba-iba Ang pinakamarami kasi doon na parang hindi naman nasa Paranaque galing, yung mga kawayan. Kasi parang hindi natin ma-explain na magkaroon ng maraming kawayan. Sa mga isdaan, ganun. Yeah, mga ganon. Most probably pala isdaan galing yon. So, nandun, mga nakikita natin. Yes, may mga nets pa. So, medyo maraming kawayan at may mga troso pa nga So, may troso pa. So, medyo tinitin natin kung saan nanggagaling. So, sa ngayon, because of the trust shop, medyo
maiipon na kaagad natin yon. Naharang na. Pinampihan na kaagad namin yung trust swap ng isang nilagyan din namin ng water trust schemer para mas mabilis na matanggal ang makukuhang basura sa trust trap na yan. Sabi ng Malacanang, GM Torres, sir, aba, ikinakalampag nila yung mga opisyal ng barangay. Okay, dapat kayo dyan sa mga barangay, kayo ang nagbabantay ng mga constituent ninyo. Correct. Yung tamang pagtatapon ng basura. Kayo ba sa MMDA, may plano kayo na kausapin din yung mga opisyal ng barangay para, kumbaga, may yung proper coordination, tapos sabihan sila na magbantay naman kayo ng mahusay. Wala bang ganon? Regular ang ating pagpupuno sa barangay. Kaya nga yung tinatawag naming bayanihan sa barangay. Ay, barangay ang aming kakuan yan. Yes, barangay ayos. ang aming Kausap. katuwang. Yes, barangay ang katuwang talaga namin sa bayanihan sa barangay. At yan ay comprehensive na yan. Paglilinis ng kapaligiran, urban greening, kasama Yan, na po lahat yung na yun. paglilinis ng estero. Opo, kasama na po yan. Lagi namin ginagawa. GM, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng MMDA pag sa usapin ng basura? Well, isa talaga sa mga pinakamalaking problema talaga, no? Alam nyo, ang Pilipino malinis eh. Malinis sa loob ng pamamahay, no? Malinis sa loob ng pamamahay. Kailangan na lang natin maitawid na ang kalinisang ito ay madala ng Pilipino hanggang sa community level. To some extent sa barangay, nagagawa na eh. Nagagawa na natin na sa barangay natin, malinis tayo. Pag tayo ay unang-una, nasa loob ng bahay malinis ang Pilipino. Palaging naglilinis, palaging naliligo eh. At pagkatapos, hanggang paglabas ng barangay, sa mga, especially sa mga, yung hindi talaga yung sobrang palengke or commercialized na barangay, ha? Yung barangay na residential. Nakikita natin, ang mga magkakapitbahay naglilinis eh. May harap ko, Totoo, linis yan. ko. Kaya naglalagay pa ng mga plants, nag-greening, okay, so maganda yon. Ang problema natin, paglabas natin sa mas malaking public space, yun na. pag nasa kalsada na tayo, wala na tayong pakialam. Yun na nga. Like for example, yung waterway, public space kasi na malapad yan eh. Lahat ay may ari ng public space. Lahat may ari ng waterways eh. Marami tayo nakakita, maglilinis sa bahay, maglilinis sa bakuran, sabay tapon sa waterway. Ano ang problema? Ano ang pinakamalaking ebidensya na yan ay palaging ginagawa? Okay. Lahat ng aming waterways, lahat ng aming pumping station, meron tayong nilalagay na yung fence, yung chicken wire. Yes. Nilalagyan natin ng chicken wire precisely para hindi makapagtapon ng basura ang mga tao. Or hindi rin maging hazard na may mahulog sa ating waterways, lalo na sa ating mga retarding pan. Yes. Pero makikita mo talaga, itong mga concertina wire, itong mga chicken wire natin, itong mga hog wire na nilalagay natin, binubutasan talaga. Binubutasan, 2x2 na butas. Wala namang ibang gagawin yung butas na yan. Hindi naman yan daanan ng tao kasi ang kaharap niyan, tubig na kaagad. Wala nang ibang purpose yan, kundi ipasok ang dustpan, itapon ang dumi sa tubig. Ay, naku. Wala nang iba. At nakukuha namin na caught on camera, marami yan. Nakaka-picture kami yan, caught on camera. Na yung butas na yan, ang purpose lang talaga, ay tapunan ng community na yan ng kanilang basura galing sa mga bahay, galing sa kanilang mga kusaan, sa kanilang mga bakuran, papunta sa tubig sa harap nila. Kasi umaagos ang tubig, alam nila agad, mawawala sa harap nila yung basura. Bahala na si Magellan kung saan ito makakarating. Iyon ang problema. Sana, madala natin yung kalinisan natin sa loob ng ating mga bahay at sa loob ng ating mga barangay, doon sa mas malaking public space, gaya ng waterway, gaya ng mga malalaking kalsada, gaya ng lugar ng ating trabahuan, gaya ng ating mga palengke. Yan ang isa sa pinaka-importante dyan. GM, ilang waterways ba yung binabantayan ng MMDA? Bukod dyan, kasi parang ngayon lang nangyari yun dyan sa Parañaque. Ano pa yung binabantayan nyo na masusing binabantayan dahil sa problema sa basura? Ang Metro Manila kasi, meron 3 malalaking waterways yan. Ang dito sa yung Malabon na Botas sa taas, kasama dyan ng Tulyahan, tapos yung east natin, tapos yung south natin is yan, Parañaque, Las Piñas system yan. So, with 200 plus tributaries and laterals. So, napakarami po yan. Kasi ang Metro Manila is dagdag po ng mga ilog at mga sapa. So, lahat yan binabantayan natin. Dahil ang isa lang na
pag may isang Magbara mangyaring bara sa isang waterway o lateral, madadamay ang buong Metro Manila. sistema. Oo, Yes, Yeah. mas malaki ang maapektuhan. Sabi nyo kanina mga 10,000 kada araw. Tama ba? Yung 10,000 tons yung nakukuha natin More sa or less Metro yan, Manila. more or less, More or yeah. less sa Metro Manila. Mm. Saan ito dinadala, GM, pag nakakolekta na yung mga yan? Meron tayong landfill dyan sa Rodriguez, Rizal. So, nandyan lahat ang ating, pati ang San Mateo may limited capacity at ang ating dalawang landfill na ito ay limited time na ito eh. Ang San Mateo, malapit na yan. Wala na siguro 10 taon yan. Mapupuno na yan. Ang Rodriguez, wala nang 20 years yan. Mauubos na yan. Ma-overcapacity na yan. So, kailangan isarado na yan at maghanap uli ng iba. So, the President had already directed that we are moving towards waste to energy. Gagawin natin panggatong para makapag-produce ng electricity itong ating mga basura. Kaso malaking pera din kailangan dyan, ano? Hindi kasi ganun kasimple lang din yung proseso na yan, GM. Kailangan din nating ipaintindi sa ating mga kababayan na ang waste to energy, hindi yan silver bullet ha. Hindi yan na pag nag-waste to energy tayo, tapos na ang lahat. It is just one component of an integrated waste management system. Yes. Kailangan pa rin talaga ang disiplina, yung segregation, yung collection, yung recycling, yung may matitira pa rin diyan na matitira pa rin diyan na mga basura na kailangan pa rin dalhin sa sanitary landfill. Pero hindi na ganoon karami. Kaya para mag-work talaga tong WTE, kailangan pa rin ang kooperasyon ng ating mamamayan. Ako, Yusek, last from my end. Kanina binabanggit ng Pag-asa interview namin. Ito daw mga susunod na araw, mukhang ganun ulit ang ulan na mararanasan natin. Ano na lang ang ginagawang paghahanda at anong mensahe ng MMDA sa publiko? Nakita natin at naging audit sa amin. Yung tinitingnan namin na parang audit sa amin tong pag-ulan na to in the past few weeks. So, naghanda tayo na based on the lessons learned, nakita natin kung ano ang what work, what will not work. So, mag-adjust tayo at siguraduhin natin na magtatrabaho itong ating mga sistema na nilalatag natin para sa ating preparation dito sa baha at pagkukoleksyon ng mga basura habang wala pa yung malalakas na ulan. So, ang panawagan natin sa ating mga kababayan, sana maintindihan natin lahat na, opo, talagang obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema para sa koleksyon at disposal ng basura. Pero, on the other hand, kailangan din naman ang ating mga kababayan ay sumunod sa batas at huwag nang dumagdag sa stress dito sa sistema ang ginagawa natin. Sapagat may limited capacity lang naman talaga ang lahat ng sistema at lalong mas mahirapan na mapaayos ito kung ang ating mga mamamayan ay hindi makikipagtulungan at tapon pa rin ng tapon ng basura sa kung saan-saan. Ayun. Maihabol ko lang, GM, last week, parang natsempuhan ko si Chairman Artes dyan sa Rojas Boulevard. Naglagay sila nung portable o mobile pump station, pump machine ninyo dyan. Marami na raw kayong ganyan, mga 11 yata yun. In fairness naman, Christian, GM, babilis na humupa. Yung baha, dyan along Rojas Boulevard, may ganyan din sa Marikina hanggang ginamit. sa Taft. Oo, Hinigop yung tubig, mabilis siyang humupa. Hindi ganun nababad yung kahabaan ng Taft Avenue nung nakaraang linggo. So, ilan pa ba yung i-deploy yung ganito, GM? Yan kasing mga mobile pumps natin, ang primary use talaga niyan is inilalagay natin yan, augmentation, sa mga lugar na kung saan ang ating yung talagang pumping station ay na-overwhelm. For whatever reason, ma-overwhelm siya dahil sobrang laki ng tubig na pumupunta dyan sa lugar na yan. Ang pumping station nabarahan ng basura. Or for whatever reason, halimbawa may masirang pumping station, yun. Inilalagay natin ang mobile pump na yan bilang augmentation, booster yan. Ngayon, kung halimbawa, may mga nakikita rin tayong lugar na traditionally hindi nababaha, bigla na lang nagkaroon ng for whatever reason. Kasi hindi talaga maiwasan na meron talagang ganyang nangyari. Dahil dito nga sa last na ulan, nagulat tayo na ang Kamanaba area hindi masyadong ganun kalaki ang naging epekto as compared sa south area sa may Parañaque. So sa ganung sitwasyon,
nagde-deploy tayo nitong mga mobile pumps na to. Ayun. Kung saan nyo nakikita nakakailanganin siya dahil mataas yung baha. Yes. Ayun. Anyway, so sana mayroon pa, sabi ni chairman yata 11 yan. Parang 3 pa lang yung na-deploy. So inaasahan natin yung iba, ma-deploy din sa lugar na madalas bahain. Kung sabi nga ni GM, yung hindi inaasahang lugar na binabaha. With that, salamat po GM Nicolas Torre Thank you, III. GM. Sa susunod po ulit. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig dyan. Good Magandang morning umaga. po. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Yun. Sabi nga, Babantayan ulit natin. sabi nga nila, sabi nga niya, hindi lang sa gobyerno ang may Kailangan ng responsibilidad. partisipasyon. Yung kooperasyon at partisipasyon ng publiko mismo. Disiplina sa pagtatapon ng basura. Babalik po kami. 8:30. DZBB Executive Summary. DZBB Super Radio Number 1. DZBB Balitang Totoo. Pag tayo'y may sakit,